kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Friday, April 26, 2024. Pasada Balita. Sitwasyon sa supply ng kuryente itinuturing ng krisis. Yellow at red alerts patuloy na mararanasan sa Mayo ayon sa DOE. Pasada Balita. Pangulong Marcos ipinag-utos ang crackdown sa mga sangkot sa online sexual abuse sa mga bata. Pasada Balita. Mga opisyal ng pamahalaan at ng pulis na nakikipagtulungan sa ICC maaaring managot ayon mismo sa DOJ. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, paglago ng ekonomiya ng 10 rehiyon mas mabilis kumpara sa Metro Manila noong nakaraang taon. Pasada Balita. Sa balita sa ibayong dagat, 10 patay habang 60,000 apektado sa pagbaha sa Kenya. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Miami angat sa Boston sa Game 2 ng NBA Playoffs. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, sa detalye ng mga nagbabagang balita, itinuturing ng krisis ng Department of Energy ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Pilipinas. Ito'y dahil sa serye ng red at yellow alert status sa Luzon at Visayas sa gitna ng init ng panahon. Inihalintunad ni Energy Secretary Rafael Lotilla sa kalamidad ang sitwasyon ng power supply sa bansa. Ayon naman kay Energy Undersecretary Rowena Guevara, bagamat hindi aabot ngayong tag-init, maraming mga bagong planta ang magbubukas ngayong taon na may kapasidad na mahigit 4,000 megawatts. Dahil dito, kampante si Secretary Lotilla na hindi na mauulit ang serye ng red at yellow alert status sa 2025. Pasada Balita. Sa latest ng Filipino Mirror, pumalo sa 14,016 megawatts ang kasalukuyang power peak demand ng Luzon Grid dahil sa tumitinding init na nararanasan sa bansa, bunsod pa rin ang El Nino phenomenon. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, naitala ang nabanggit na demand peak forecast matapos tumagpas sa 13,917 na average demand ang Luzon Grid. Kinumpirma pa ng kalihim na posibleng magpatuloy ang yellow at red alert status hanggang sa susunod na buwan dahil sa nasabing pagtaas ng peak demand. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng DOE ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang makatulong sa energy conservation ng bansa. Pasada Balita. Samantala, yellow alert status sa Luzon at Visayas Grid, tinalis na ng NGCP. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status sa Luzon at Visayas Grid. Batay sa anunsyo ng NGCP, alas 9:30 kagabi, nang unang alisin ang yellow alert status sa Visayas Grid na may available capacity na aabot sa 2,500 megawatts at 2,235 megawatts naman na peak demand. Habang inalis na rin alas 11:14 kagabi ang yellow alert status sa Luzon Grid
grid na may available capacity na 12,780 megawatts at 11,753 na megawatts ng peak demand. Nabatid na ipinatutupad ng NGCP ang yellow alert status kapag kakaunti na lang ang natitirang reserba sa supply ng kuryente. Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Mali ang sistema. Yan naman po ang tahasang sinabi ni Congressman Marco Juangco ng 2nd District ng Pangasinan dahil sa kaliwat ka ng pagsasailalim sa red at yellow alert status sa ilang bahagi ng lugar sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Congressman Juangco kulang ang planta sa bansa dahilan ng kawalan ng reserve capacity ng kuryente. Anya, kinakailangan na makapagdagdag pa ng mga planta dahil sa patuloy na pagdami ng populasyon sa bansa. Dagdag pa ng kongresista, kailangan ng pangunahan ito ng pamahalaan para maamyendahan ang mga naunang sistema, partikular na ang kontrobersyal na EPIRA Law. Nabatid ng EPIRA Law ay ang pagsasaayos ng power industry sa pamamagitan ng pagsasapribado ng generation, transmission, distribution at supply ng sektor ng kuryente. Ang ating sistema mali. Okay. Kasi naniniwala tayo noon na ang free enterprise is infallible, hindi nagkakamali. Ang perfect example na nagkakamali kasi bakit? Pinabayaan natin ang free market na mag-decide na kung ano yung matatayong planta. Yung tao gustong siguraduhin nakikita sila. So kung hindi sigurado, hindi mamumuhunan. Ngayon shortage tayo ng capacity. Kung walang planta, paano maglilikha ng kuryente? So ang dapat masunod, projection ng gobyerno kasi may mathematical formula naman yan, no? Ilang porsyento ng total capacity mo dapat reserve. Kung wala po yon at umabot na sa takdang petsa na dapat, meron nang nag-decide na mag-invest. Pag wala pa yon, dapat payagan ng gobyerno na magtayo kahit walang magtayong pribado, may tatayo. Yung po kaya kailangan baguhin ang nitong EPIRA. Dapat ma-amendahan. Yan po ang tinig ni 2nd District Pangasinan Representative Mark Juangco sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Pinagpapaliwanag naman ng Energy Regulatory Commission ang 6 na power generating companies sa nangyaring pagpalya ng kanilang mga planta. Maaari ring mabigyan ng show cause order ang mga naturang kumpanya hinggil sa usapin. Ayon sa ERC, tumaas ang presyo ng kuryente sa WESM o Wholesale Electricity Spot Market ang power reserve. Batay sa datos ng WESM, umabot sa 47% ang itinaas ng presyo ng kuryente sa Luzon noong Abril 15 hanggang 21 kumpara sa karaniwang halaga nitong Abril 8 hanggang 14. Habang 14% naman ang itinaas ng presyo ng kuryente sa Visayas noong Abril 15 hanggang 21 kumpara sa halaga nito ng naunang linggo o Abril 8 hanggang 14. Pasada Balita! Sinisisi naman ni Congressman Marco Juangco ng 2nd District ng Pangasinan ang kapalpakan ng Department of Energy kaugnay sa problema ng kuryente sa bansa. Matatanda ang kaliwat kanan na ang pagsasailalim ng red at yellow alert status sa ilang lugar sa bansa, partikular na sa Luzon at Visayas. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Congressman Juangco na gusto lang ng DOE na pabagalin ang isinusulong na panukala at baguhin ang mga regulatory kung saan isa sa ilalim sa isang ahensya ang nasabing panukala na paggamit ng nuclear energy upang maibsan ang problema sa supply ng kuryente. DOE mismo ang nagpapatagal nito. Ang dami pong senador na suportado ito. Si Chairman Cayetano, si Alan, at saka si Cheese, si Grace po, si Cynthia Villar at marami pang iba ang sumusuporta dito. Kagustuhan lang ng DOE na pakomplikahin ito. Gusto nilang makialam kasi ayon sa IAEA dapat
Walang nakikialam doon sa regulator. Yun po ang aking, sana papasa po ito bago mag-SONA. Sana, no? Posible po. Sana kung hindi sa SONA. makikialam si DOE, papasa po ito. O reklamo po natin sila. Oy, tama na kayo. Ilang dekada na kayong nagtatry, puro kayo palpak. 37 years na mula nung tinalikuran natin itong nuclear sa Bataan, hanggang ngayon wala naman kayong nagawang iba. Yan po ang nanggagaliiting tinig ni Congressman Marco Juangco ng 2nd District ng Pangasinan sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nababahala na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na pagtaas ng kaso ng online child abuse o sexual abuse and exploitation. Ayon kay Justice Spokesman Assistant Secretary Nico Clavano, inatasan ni Pangulong Marcos ang DOJ at PNP na paigtingin pa ang crackdown laban sa child sexual abuse or exploitation materials at OSAEC. Sinabi naman ni Attorney Margarita Magsaysay, Executive Director ng DOJ Center for Anti-Online Child Abuse o Sexual Abuse, na mas nagiging accessible na ang ganitong mga gawain lalo na sa mga nakatatandang kalalakihan mula sa mga ibayong dagat. Meron pa anyang kumakagat sa halagang 200 piso hanggang 300 piso kapalit ang malalaswang larawan. Dahil dito, inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na tugisin at panagutin sa bansa o sa panagutin sa batas ang mga sangkot sa child sexual abuse. Pasada Balita. Samantala sa kaugnay na balita, case build-up sa mga insidente ng pang-aabuso sa mga bata pinatututukan ni Pangulong Marcos. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perez. Pinadaragdagan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ang mga hakbang nito para makakalap ng kailangang impormasyon upang masakote ang mga nasa likod ng pang-aabuso sa mga bata sa bansa. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Attorney Margarita Magsaysay, Executive Director ng DOJ, Department of Justice Center for Anti-Online Child Sexual Abuse, na nais daw ng Pangulo na magkaroon pa ng improvement sa pagkuha ng tip at sa huli ay magkaroon daw ng kailangang lead para sa pagkakatiklo ng mga nasa likod ng nasabing krimen. May kanya-kanya daw na expertise ang bawat ahensya ng pamahalaan na may partisipasyon sa pagtugis sa mga nasa likod ng online child sexual abuse, at ang nais daw ng Presidente ay magamit ng mga ito ang kanilang mga kasanayan sa kanilang mga papel. Sa kanilang panig, sinabi ni Magsaysay na pinagtutuunan nila ng pansin ng prosecution habang ang mga nasa law enforcement naman ay dapat anyang paigtingin ang crackdown laban sa mga perpetrators sa pamagitan ng pagkuha pa ng mas maraming lead. Patrol 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air ang DWIZ Patrol Report. Samantala, pinamamadali na ng DOJ ang investigasyon ng NBI sa mga nasa likod o responsable sa pagpapakalat ng peking audio gamit ang boses mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naturang video na kumalat online ay may kaugnayan sa inilabas na kautusan gamit ang artificial intelligence na paigtingin pa ng AFP ang pagbabantay kontra China. Matapos na kumpirmahin ng Presidential Communications Office, agad na tinanggal ng DICT ang naturang video. Kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, kinakailangang mapanagot ang mga responsable rito at magsagawa ng malilimang investigasyon upang malaman ang katotohanan. Ipinag-utos din ng kalihim sa NBI na sampahan ng kaukulang kaso ang mga nagpakalat ng itinuturing na fake news. Pasada Balita. Samantala, doble kahid na ang PNP Anti-Crime o Cybercrime Group upang tuntunin ang mga responsable ng kumakalat na deep fake video ni Pangulong Marcos. Sinabi ni PNP ACG Director Brigadier General Sidney Hernia na hiniling na nila sa pamunuan ng YouTube
ang preservation ng datos ng channel na may pangalang Dapat Balita, ngunit ang Facebook page nito ay naka-down. Sa ngayon, nagpapatuloy ang cyber patrolling operations ng PNP-ACG upang alamin ang mga papakalat ng nasabing video na posibleng konektado sa gumawa nito. Pasada Balita. Inaasahan naman ng DICT na mas darami pa ang deepfake incident sa 2025 elections. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, itinuturing na super election ang papit na halalan dahil tinatayang 80 bansa sa buong mundo ang makikiisa sa voting season. Una nang hinikayat ng Presidential Communications Office ang publiko na maging alerto matapos lumabas ang deepfake audio ni Pangulong Marcos kung saan tila inatasan ng Pangulo ang militar laban sa isang na bansa. Binigyan din ni Secretary ang kailangan ng DICT ng mga kagamitan upang tugunan ang tumataas na kaso ng cybercrime. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, posibleng managot ang mga aktibong opisyal at tauhan ng PNP na nakipagtulungan sa International Criminal Court hinggil sa investigasyon ng war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. Ito naman ang binigyang diin ni Justice Spokesman at Assistant Secretary Miko Clavano kasunod ng mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes na aabot sa 50 mga dati at kasalukuyang police officials ang sinasabing nakikipag-ugnayan sa ICC kaugnay sa reklamong crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni ASEC Clavano na pinagbabawal ng pamahalaan sa lahat ng mga nasa gobyerno na makipagtulungan sa ICC kaya't kapag napatunayang sumuway ito sa utos, mananagot at maharap sa asunto. Una nang nanindigan si Pangulong Marcos na hindi kinikilala ng pamahalaan ng ICC dahil umiiral naman ang proseso ng batas at hustisya dito sa bansa. Pasada Balita. Aabot naman sa 29.5 million pesos na halaga ng high-grade marijuana o kush ang naharang ng Bureau of Customs sa isang shipment na dumating sa MICP mula Thailand. Nagsagawa ang mga tauhan ng BOC ng 100% physical examination sa designated examination area ng MICP noong April 19, 23 at 24 at nadiskubre ang 3 kahon ng pinatuyong dahon ng marijuana na tumitimbang ng mahigit 21 kilo. Sinasabi nakakonsign ng shipment sa isang Wilma at Erickson Bulahagi at dumating noong April 12. Sinasabing mayroong 71 kahon pa nakasabay ang binuksang 3 kahon mula sa Thailand at susuriin din ng adwana kung may lamang kontrabando ang mga ito. Pinuri naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ng BOC sa kanilang masigasig na pagganap sa kanilang tungkulin at pagtugon sa hamon ni Pangulong Marcos na labanan ng pagpasok ng ilegal na droga at smuggled na produkto dito sa bansa. Pasada Balita. Samantala, na-recover ng mga otoridad ang 2 abandonadong sasakyan na pinaniniwala ang sa pagpupuslit ng nasabat na 9.6 billion pesos na halaga ng ilegal na droga sa Batangas. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, natagpuan ng Highway Patrol Group ang isang Toyota Land Cruiser at Ford Explorer sa San Luis, Pampanga. Sa isang CCTV footage, nakita niya ang 2 sasakyang ito na kasama ng van na siyang may dala ng halos 2 toneladang kontrabando na naharang sa Alitagtag. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Police Regional Office Calabarzon ang 2 sasakyan para sa malilimang investigasyon at upang matukoy kung sino ang may-ari ng mga ito. Pasada Balita. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Undersecretary Hans Leo Cacdac bilang kalihim ng Department of Migrant Workers. Congratulations! Ginawa po ng Pangulo ang hakbang 7 buwan matapos iluklok si Cacdac o Yuse Cacdac bilang OIC ng ahensya noong September 2020. Kasunod ng pagpanaw ni dating Secretary Susan Toots Ople noong namang Agosto ng nakaraang taon.
bago inilagay bilang ad interim secretary ng DMW. Nagsilbi rin na si Yusek Kakdak bilang undersecretary ng DMW, executive director ng OWA, Philippine Employment Administration o POEA at Yusek ng Department of Labor. Pasada Balita. Samantala, isang mambabatas tiwala sa kakayahan ng bagong kalihim sa katauhan ni Secretary Hans Leo Kakdak. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Kumpiyansa si Kabayan Party List Representative Bronsalo sa karanasan at malasakit ng bagong itinalagang kalihim ng Department of Migrant Workers o ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa paglilingkod sa mga Overseas Filipino Workers o OFW. Ayon kay Salo, sa loob ng 8 buwan ng panunungkulan ni Kakdak bilang ahensya na ipamalas nito ang pagiging isang matatag na tagapagtanggol ng mga OFW sa gitna ng patuloy na geopolitical shift sa buong mundo. Anya mahusay ang pagkakapili ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Kakdak upang pangunahan ang naturang mahalagang bagong ahensya ng gobyerno. Kasabay nito, tiniyak ng kongresista na nasa mabuting kamay ang DMW at OFW sa ilalim ni Kakdak at sinisiguro niyang buo ang suporta ng House Committee on Overseas Workers Affairs sa ilalim ng liderato nito. Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, wala pang natatanggap ang Embahada ng Pilipinas sa Amerika ng kahit anong hiling na extradition laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito naman ang kinumpirma ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, kaugnay sa mga isyong kinasasangkutan ng televangelista. Gayunman, ayon kay Ambassador Romualdez, maaari itong hilingin ng mga kinatawa ng US Embassy sa Manila sa Department of Justice. Matatandang nahaharap si Pastor Kibuloy sa reklamong sex trafficking by force, fraud, sex trafficking of children, at nasa listahan din siya ng mga wanted person ng Federal Bureau of Investigation. Pasada Balita. Kinumpirma naman ng DOJ na ililipat sa Quezon City ang mga kasong nakasampa sa Davao City laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito ayon kay Justice Spokesman at Assistant Secretary Miko Clavano ay upang iisang team o grupo na lamang ang hahawak ng nasabing kaso ni Pastor Kibuloy. Sa Pasig City, anya ang unang paglilipatan nito, ngunit dahil masyado ng maraming kaso sa korte sa lungsod, kaya't inilipat ito sa lungsod Quezon. Patay naman sa natanggap na impormasyon ng DOJ, nananatiling nasa bansa pa rin si Pastor Kibuloy maliban na lamang kung may mga bagong development sa kanyang pagtatago. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 26 na minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Sa oras na 31 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po'y pinalad na makakaugnayan ang mismong direktor ng PIVOX, Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIC, Aliw Channel 23. Director. Yes, magandang umaga po sa inyo, sir, at sa mga nakikinig ngayon. Alright. Una-una sa lahat, katanungan, Director, bakit po nagkakaroon ng masasabi ng serye dahil sunod-sunod o halos araw-araw pong malalakas na pagyanig sa iba't ibang panig ng bansa, Director? Actually, normal po yan. Halos everyday po, meron po tayong na-record na mga earthquakes. In fact, for the past 24-hour period, meron tayong 53 earthquakes na na-record. Yung magnitude niya, maliliit lamang. Yung nag-magnitude range from 1.4 to 5.0. But out of the 53 events na na-record namin for the 24-hour period,
tatlo lamang yung naramdaman ng tao. So normal po yan. Again, hindi bababa sa 20 earthquakes a day yung nare-record natin. Ngayon, bakit sunod-sunod? Bakit marami? Kasi po, dumadami po yung mga instrumento natin. Ibig sabihin, kahit yung mga maliliit na lindol na dati hindi kaya i-monitor, napipick up na natin. And at the same time, dumadami din yung mga tao. Ngayon, so para pakiramdam natin, dumadami yung lindol kasi maraming nakakaramdam. Alright. Pero hindi po ba pwedeng, masasabi ba natin pwede pang maliitin ito? Dahil, for example, magnitude 6.7, Sarangani, Davao Occidental. Magnitude 5.3, Timog Silangang bahagi ng Dolores, Eastern Samar. At saka magnitude 5, General Luna, Surigao del Norte. Director. Again, ang yung for the past 24-hour period, ang pinakamalakas lamang is 5.0. Okay. So, yung 6.7, kailan yan? April 10 ito. April 10 po ito. Maybe April 9 nangyari. Okay. Sige. Again, we have 175 active fault segments and we also have 6 trenches. So lahat to kayang mag-generate ng light to even great earthquakes. So when we say great earthquakes, these are earthquakes greater than magnitude 8. Especially mga trenches natin, kaya pong mag-generate ng magnitude 8 earthquakes. So ibig sabihin, itong mga magpaggalaw na ito, Director, magkakaugnay. Tama po ba? Hindi. Kasi earthquakes are random events. And kapag na-overcome niya na yung stress, saka siya bibigay. Kasi stress yung dahilan kung bakit gumagalaw yung mga faults natin. So kapag yung lakas ng stress ay hindi na kaya ng mga bato, kaya tayo nagkakalindol. Okay. Bukod po sa pagdami ng mga establishment, pagdami ng mga tao, yung po bang panahon, yung init ng panahon, yung pag-iba ng init ng panahon, kindly educate us nga, Director, meron po ba itong kaugnayan sa paggalaw o sa pagkakaroon ng lindol? Walang yung pag-init ng panahon ngayon sa paggalaw ng lindol kasi yung stress naman ay nasa ilalim ng lupa yan. So it's nothing to do with heat wave or climate change. Yung mga lindol po natin, wala pong kinalaman, hindi po sila konektado. So nasa paggalaw po talaga sa ilalim ang dahilan? Yes, that's right. Earthquakes, wala pong season yan. Unlike sa typhoon, may typhoon season. But earthquakes, walang season yan. It can happen anytime, anywhere, and as I've said, earthquakes are random. Speaking of the big one, hindi po natin kailangang isa-isang tabi ito. Tulad ng bagyo, hindi po tulad ng bagyo na natataya, yung the big one, hindi po natin alam kung kailan at kung saan tatama. Correct po? Alam natin yung maging source ng the big one, which is the West Valley Fault. Pero hindi natin alam kung kailan exactly tatama. May idea lang tayo kasi base sa pag-aaral namin, yung recurrence interval ng the West Valley Fault is every 400 to 600 years. Now, the last time it moved was in 1658. So, kapag consider natin yung lower limit, yung lower range, which is 400 years, 1658 plus 400 years, that would be around 2058. Pero hindi naman ibig sabihin by 2058 mangyari yan. It could happen also 200 years from now doon sa upper limit niya, which is 600 years. So, ang sinasabi lang natin na the closer we are to 2058, the higher the probability na magkakaroon po ng the big one. But it can before or after or even after, or it could also happen during the 600-year upper limit. Binabanggit po ng supervising science research specialist ninyo na si Ginoong Jeffrey Perez na maliban po sa Palawan, pwedeng mangyari lalawigan sa bansa itong the big one. Ano pong meron sa Palawan? Bakit hindi po siya pangyarihan itong pinangangambang big one na to, Director? Kasi wala po tayong active fault dyan and kapag titingnan mo yung geology ng Palawan, Palawan is actually part of the Eurasian Plate, which is stable, walang masyadong pagalaw. Okay. 32 million years ago, yung Palawan, nasa north natin yan. South China Sea at the time, wala pa yung West Philippine Sea. So nung bumuka yung West Philippine Sea, nag-move yung Palawan towards the south and yung west central part ng Pilipinas. Kaya geologically speaking, Palawan is part of the stable Eurasian plate.
Pero hindi naman natin in-encourage siya lumipat lahat sa Palawan, Director. Hindi naman. Pwede rin. Pwede rin. Kasi, alimbawa, magka-tsunami sa Negros Trench or sa Manila Trench or even sa Sulu Trench, pwede rin po kasi umabot sa Palawan. So, ibig sabihin, kailangan pa rin natin paghandaan. Maganda. Alright. Binabanggit din dito, Director, na magnitude 8 pataas ang pwedeng maging lakas nitong The Big One. Sa tingin mo ba, sa mga paghahanda natin at mga pagkilos ng pamahalaan, mami-minimize na, if ever, anytime? Huwag naman po anytime, biglang mangyari sa kahit saang lugar ng bansa, itong pinangangambahang matinding pagyanig na ito, Director. Yung The Big One niya, if you're referring to the West Valley Fault, yung The Big One is capable of generating only magnitude 7.2. So, but there are bigger ones out there. Katulad ng sinabi ko, for example, the Philippine Trench, in Samar, it's capable of generating magnitude 8.3 earthquake. 8.1. Sa Manila Trench, it's 8.3. Sa Philippine Fault sa Gabaldon, it's capable of generating magnitude 7.9 earthquake. Wow. So, pero sa West Valley Fault, hanggang magnitude 7.2 lamang yung pwede niyang i-generate. Kasi base po yan sa length ng haba ng fault. Now, yung question is kung handa ba tayo? We are 100% prepared, that's for sure. But we are more prepared now than say 20 or 30 years ago. So, ang malaking naitulong yung ginagawa nating earthquake drill. Alright. Yung quarterly earthquake drill, nagiging mas aware yung mga tao ngayon. And with the advent of the social media, madaling kumalat yung information. In fact, nung nagkaroon ng lindol sa Taiwan a few weeks back, isa sa mga nakausap ko na reporter, nagsabi siya na may nakausap siyang Filipino doon sa Taiwan na nag-duck cover and hold. Ang sabi niya, dahil natutunan niya dito sa Pilipinas. Wow. Ayos. Alright. With regard naman po sa mga bulkan, wala bang maligalig, Director? Yung bulkan natin ngayon, again, Taal Volcano, it's still on alert level 1 since 22. And wala po tayong na-record. Meron tayong wala tayong na-record na volcanic earthquakes the past 24-hour period. Alright. Yung Mayon Volcano is still on alert level 1 din. And Canlaon Volcano is alert level 1 and Bulusan Volcano alert level 1. Alright. Director Bacolcol, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan pa po kayong panawagan or paalala sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Yung mga kababayan natin na nakatira malapit sa bulkan, paalala natin, we have to observe the permanent danger zone. For example, for Mayon Volcano, 6 kilometers permanent danger zone. For Taal, that's the whole of Taal Volcano Island. Kasi may mga videos kaming nakikita na may umakyat sa Mayon Volcano. May mga vlogger daw po vlogger Ha? May mga vlogger daw pong nakalusot. Yes, that's right. It's still on alert level 1 and baka magkaroon ng phreatic eruption. Nangyari yan a few weeks back. So biglang sumabog yung Mayon Volcano and pwede rin magkaroon ng landslides and pwede rin magkaroon ng rockfall events. So wag na nating pahirapan pang masarili natin. Wag tayo po permanent danger zone. For the view po for the view. For the cloud. Anyway, Director Bacolcol, as always, maraming salamat po sa pagkakataon at huwag po kayo magsasawa dahil bukas po ang himpilang ito at ang palatuntunang ito for update sa inyo pong tanggapan, Director. Maraming salamat din po. Thank you, sir. Good morning, good luck, and God bless po. Yan po mga kabalitaan, si PVOX Director Teresito Bacolcol. Paalala lamang po sususugan ko yung paalala niya. Kung kayo po naman wala namang kayong dapat gawin dun sa area na yon, kesa po magbuwis buhay kayo, for the view, pag-isip-isip po kayo dahil iisa lamang po ang buhay natin, tandaan natin, sabi nga nila, yung puso, may kasabihan na siya mambuhay, pero pag napuruhan, dedo agad. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, binalaan ng mga leader ng tinuturing na young guns sa Kamara ang mga trader at negosyante, lalo na ang mga nagbebenta ng pangunahing bilihin pagsasamantala sa presyo upang lumaki ang kanilang kita.
Ayon kay House Assistant Majority Leader at Representative J. Kong Hu ng Zambales, seryoso ang mga pahayag ni Speaker Martin Romualdez kaugnay sa investigasyon at dapat itong magsilbing babala sa mga mapagsamantalang negosyante na sangkot sa mga kartel sa agriculture sector. Sumang-ayon naman dito sina Representatives Paulo Ortega ng La Union at Pami Zamora ng San Juan. Iginit ni Congressman Zamora na dapat protektahan ng interes ng mga consumer lalo ang mga naghihikahos. Habang ipinunto naman ni Congressman Ortega na hindi dapat sadyang pinapatungan ng malaking tubo ang pagkain na kailangan ng mamamayan para mabuhay. Pasada Balita. Hihilingin naman ni House Speaker Martin Romualdez sa Tingog Party List Representative Yeda Romualdez sa PhilHealth na isama sa libreng diagnostic package ito ang prerequisite test para sa mga pinaghihinalaang nahawa ng TB o tuberculosis. Ito naman ang inihayag ng dalawang kongresista matapos ang isang health caravan na inorganisa ni Congresswoman Romualdez at House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, kung saan nasa 1,000 magsasaka at mangingisda sa Iloilo City ang binigyan ng mga gamot, check-up at laboratory test gaya ng basic x-ray, blood work at iba pa. Ayon kay Speaker Romualdez, kanilang kakausapin si PhilHealth President Emmanuel Ledesma upang isama sa libreng konsulta package ang prerequisite test para sa mga suspected TB carriers. Pasada Balita. Samantala, umapila naman si Senator Amy Marcos sa pamahalaan na i-update na ang kasalukuyang social pension systems para sa mga mahirap na senior citizen. Iginit ito ng senador sa gitna ng pagdinig ng Senado sa panukala na layong bigyan ng universal pension ang mga nakatatanda. Ayon sa presidential sister, dapat ng sistema sa social pensions ng lolo't lola upang hindi maantala ang payout. Lalo't aabot sa 400,000 senior citizen ang naghihintay sa kani-kanilang pensyon. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras! 15 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, maghahain si Senator Sherwin Gatchalian ng isang panukala na magbabawal sa paggamit ng cellphone at iba pang gadget habang nagkaklase. Dapat lang. Ayon sa senador, isusulong niya ang pagpapatupad ng nabanggit na panukala sa basic education at sa high school. Layo nito na mapalakas ang interes ng mga mag-aaral sa pagbabasa, lalo na't sinasabi ng mga eksperto na bumababa na ito dahil pagkahumaling ng mga kabataan sa internet at iba pang aktibidad sa SOCMED. Pinag-aaralan ko yung posibilidad na i-ban ang cellphones sa loob ng classroom sa mga bata. No? Dahil isa rin sa mga observation, hindi lang dito sa atin, but sa ibang bansa, na yung marami sa ating mga bata talagang nalululong na sa paggamit ng cellphone, even sa loob ng classroom. Dapat nagbabasa sila pero nanonood ng YouTube, nanonood ng TikTok. No? So, pinag-aaralan ko ngayon na i-ban na yung paggamit ng, sa mga bata lang, no? Paggamit ng cellphone sa loob ng classroom at sa loob ng school hours. Pwede lang yan, ilalabas lang nila kung uwian na. Paano naman po si teacher? Yan po ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian sa kapihan sa Senado. Pasada Balita. Samantala, presensya ng mga pulis sa mga komunidad dapat maramdaman ayon mismo kay Pangulong Marcos. Tayo nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes.
ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pulis na makihalubilo at maging bahagi ng komunidad na kanilang pinagsisilbihan sa 2024 Joint National and Regional Peace and Order Council meeting sa Malacanang. Inihayag ni PBBM na ang pagiging bahagi ng komunidad ang magbibigay daan upang makamtan ng mga pulis ang kredibilidad at tiwala ng mga mamamayan. Kaugnay nito, hinimok din silang ang kanilang mga nasasakupan at unawain ang mga pangyayari. Sa kabila nito'y sinabi pa ng Pangulo na sa kabila ng pagkakaroon ng high-tech na mga kagamitan sa paglaban sa krimen tulad ng illegal na droga, dapat pa ring maramdaman ng publiko ang kanilang presensya on the ground. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, may ideya na ang Department of Justice kung saan nagtatago si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ito naman ang inamin ni Justice Spokesman at Assistant Secretary Miko Clavano kung saan kanyang tiniyak na mahuhuli na ang dating hepe ng Bucor sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Asek Clavano, nagpapatuloy ang ginagawang pagtugi ng Bantag. Matatanda ang nagtatago dating hepe ng Bucor matapos makasuhan kaugnay sa pagiging o sinasabing pagiging utak sa pagpatay kay radio broadcaster Percival Mabasa na kilalang si Percy Lapid noong 2022 at sa person deprived of liberty na si June Villamor. Pasada Balita. Samantala, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Bago ng Game 2 ng serye ng Miami sa Boston, naglabas ng panayam si Erik Spoelstra tungkol sa dapat gawin ng kanyang kupunan. Dahil tinampakan sila sa Game 1 ng 3-point shooting ng Celtics, sabi niya, kailangan sumabay ang kanyang mga players. Ang sabi ni Spoelstra, I understand the math of it. We're not going to shoot 50 of them. That's not realistic. Baka hindi 50 ang target niya pero tumira ang Heat ng 43 threes kahapon. Pumasok ang 23, isang playoff franchise record at nanalo ang Miami 111-108 sa Game 2 para maitabla yung serye. At nung tinambakan sila nung unang laro, sabi ng mga eksperto na hindi kayang manalo ng Miami kung wala yung kanilang mga star players na si Jimmy Butler at si Terry Rozier. Ang sabi naman ni Miami big man Bam Adebayo na may 21 points at 10 rebounds. We've been doubted a lot through our playoff runs. People saying we couldn't do a lot of stuff. So for me and my team, why lose belief now? Our backs are against the wall. Everybody's against us. So just use that as fuel. Lilipat sa Miami ang serye para sa game number 3. Para sa Real Sports na po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Mas mabilis ang paglago ng ekonomiya ng 10 ibang rehiyon kumpara sa Metro Manila. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority noong nakaraang taon kung saan umabot lamang sa 4.9% ang paglago ng ekonomiya dahil sa posibilidad na mas marami pang oportunidad sa labas ng National Capital Region tulad ng trabaho. Naungusan ng Central Visayas, Western Visayas, Ilocos Region, CAR at Davao Region ang NCR sa pinakamabilis ang paglago ng Gross Domestic Product. Mas mabilis din ang paglago ng GDP ng Eastern Visayas, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Northern Mindanao kumpara sa Metro Manila. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita. Ibang bansa. Samantala, na-recover ang 10 labi sa nangyaring pagbaha sa Nairobi, Kenya. Ang otoridad, mahigit 60,000 katao, karamihan mga kababaihan at mga bata ang lubhang naapektuhan ng nasabing matinding pagbaha. Nagprotesta naman ang mga galit na residente upang kalampagin ang pamahalaan na umaksyon kung saan gumamit ng tirgas ang mga pulis upang maitaboy ang mga nagkilos protesta. Nagbabala rin ang Kenyan Met Department
na mararanasan ng matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng nasabing bansa hanggang sa Mayo. Pasada Balita. At sa ating good news, naantig ang puso ng netizen sa libreng tubig ng isang tsuper para sa kanyang mga pasahero sa gitna ng matinding init ng panahon. Tampok sa SOCMED post ni Micaela Lelmida ang larawan kung saan makikita ang jug ng tubig at plastic cup sa loob mismo ng jeep. Ikinatuwa ito ni Micaela dahil bihira lamang ang kagaya ng driver na may pakialam sa kanyang pasahero. Pasada Balita. At sumayin nyo ang isa na naman pong edisyon ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Johnny Bañez, ang inyong kabalitaktakan at kabalitaan. Muli, magkita-kita tayo sa Lunes. Stay safe, have a blessed and happy bonding time with your family and loved ones. Ingat po sa init ha. Kung wala rin lang pong mahalagang pupuntahan, ay manatili na lang sa bahay at mag-aircon. Aircon daw oh. Pero kung may lakad, magdala po ng panapal at mga kinakailangang proteksyon. Happy birthday kay Daniela de Guzman ng Aliw. At susunod na po ang palatuntunang Karambola. Oras, alas 8 na ng umaga. Bye! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita Live. DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ New FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.